Sino po yung dapat managot dito kung maging final and executorial? Ah, The Vice nakita President ko and the po SDO? nakita ko po dun sa notice of disallowance, if I'm not mistaken, parang the Vice President, the SDO, and if I'm not mistaken, kasamang accountant eh. Although yun nga ang sinasabi ko, kawawa yung accountant dito, ano? Kasi yung accountant, hindi naman niya nakita yung liquidation documents eh. Magsicertify lang siya bahagi nung disbursement voucher dun sa cash advance, etc. Di ba? But primarily, sa determination of persons liable, hindi ko nakita yung pero meron kaming document na piniprepare na ito yung listahan ng mga taong sangkot, dapat managot. Meron dong determination of the extent of liability. Halimbawa, o yung SDO, ikaw ang naghawak ng pera, ikaw ang nag-encash, ikaw ang nag-certify. Yung head of agency, dahil ikaw ang primarily responsible dyan, di ba? At inano mo, ano bang tawag to? Yung certification, pinirmahan niya eh, di ba? Na parang ina-attest ko na tama ito. So silang dalawa, malinaw yan, ano? Kasi kung tutuusin, pag tiningnan natin yung tinatawag nating in actual practice, talaga silang dalawa lang ang mag-uusap dyan kung paano gagamitin, di ba? Pero hindi ko alam kung isasama nila sa persons liable ang accountant. Kung hindi maisole nung SDO, Special Disbursing Officer, at saka nung head of the agency, who is the Vice President, Sara Duterte, paano sila mahahabol? I-assume ba natin na wala na sila sa ahensya o nasa ahensya pa? Let's talk about both scenarios. Okay, kapag nasa ahensya pa, i-charge yan sa lahat ng benefits or sa lahat ng tatanggapin nila. Halimbawa, pero sapat ba yung tatanggapin nila? Pinag-uusapan natin dito, 73 million pa lang eh. Sabi nyo nga, makocover yung buong 125 million eh. Paano actually, yun? Christian, dito pumapasok yung pasensya na hindi ako abogado pero nare-recall ko lang, meron ditong tinatawag na joint and solidarily liable. Kasi nga inire-recognize natin na kung malaki masyado yung amount, nagbigay ka ng bonus ng buong kumpanya, abay, ang laki nun, di ba? So usually yan ay joint liability yung kinukuha natin, lahat ng pumirma, di ba? Para medyo merong katotohanan na mababayaran. Dito I think hindi ko masabi kasi naandun yun eh. Naandun usually yun sa decision eh. Kung sino yung, paano yung liability. But I think joint yan. Now, ang doon ay, tama ka, kasi kapag ito ay ibabawas lang natin sa ating mga tatanggapin, ay syempre, medyo mahabang panahon at talagang pero hindi siya magkakaroon ng clearance, di ba? Yung tinatawag natin. Alam mo, Christian, kung gaano kahalaga ang clearance dito sa buhay ng mga taga-gobyerno, di ba? Hindi ka pwedeng pumasok sa ibang ahensya nang wala kang clearance. Hindi ka pwedeng, lahat-lahat na, pati mga performance bonus mo, hindi mo matatanggap dahil, pero tama ka, at yan talaga ang malupit na katotohanan. Kaya natutuwa ako sa iyo at pinokus mo itong usapan na ito. Paano kung wala na sa ahensya? Kunwari, wala na sa, hindi na Vice President si Sara Duterte. Pwedeng magkaso yung office. Magfa-file siya ng civil liability. Ayan. Yung parang sila ang maniningil. So ito yung talagang frustration ko. This is personal. Pag-usapan natin halimbawa, isibag natin isentro kay VP, yung lahat ng mga accountable official, public official, kunyari mga tumatakbong politiko, may disallowance sila, final and executory. Pero hindi nila binabayaran. Pero pagdating ng eleksyon, buhos-buhos, bilyon-bilyon ang ginagastos, di ba? Kaya biro ko noon, kung manalo ako, ito yung una kong ipafile, i-review ko yung omnibus election di ba? Huwag natin gawing kandidato, huwag natin patakbuhin kung hindi nabayaran ang existing na final and executory notice of disallowance, di ba? Kasi there's no way makukolekta natin eh. Unless na yan sige, hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi ang gagawin lang, magbabayad ng konti, tatakbo uli, mangungurakot uli. Hindi ba marami na naman sila? At saka ito nga po yung isa ko nakikitang problema rito. Hindi ba kawawa dito yung SDO? Dahil at least base dito sa lumalabas sa impormasyon, sa Office of the Vice President, mukhang wala siyang alam dun sa kung paano ginastos yung confidential funds. Dahil pinagkatiwala supposedly doon sa mga military, tama ba, officials na nakadetail sa Vice President. Na wala naman sila technically pananagutan under the procedures. Pero base sa kwento, sa mga testimonya sa House, sa kanila pinagkatiwala. E di kawawa yung SDO.
hindi natin pwedeng sabihin wala silang pananagutan under the procedures. The guidelines is very clear na they are responsible. Now, totoo ka na kawawa sila. Bago ko pa makita itong confidential funds ng OVP, di ba, nag-audit ako ng confidential, ng Intel funds ng Air Force, di ba? Noon ko na yan, sinasabi ko na yan sa mga SDO. Sabi ko, kayong mga disbursing officer, maging maingat kayo. Kasi parang yung sinasaynan, yung inyong pag pumipirma kayo ng certification, di ba? Dahil the moment may masilip, at ito yung minala sila may nasilip ang auditor, may nag-provide pa ng testimonial evidence, di ba? Yung sinabi, yung statement ng mismong SDO, at yung sinabi nitong ating witness dito naman sa impeachment hearing, di ba? Ito yung kabuuan ng dokumento na pwedeng gamitin ng COA para buuin kung magkano pa talaga ang dapat madisallow. So tama ka, mabigat ang responsibilidad ng Special Disbursing Officer. At ang nakakaawa dito, mukhang hindi alam ng SDO. Ito yung mga tipong, ikaw ang SDO ko dahil pinagtitiwalaan kita. Siyempre, pirma ka, makakahindi ka ba sa principal mo? Binigyan ka ng trabaho, di ba? Yun Pero yung look next point ko. Paano yan? Pwede ba niya sabihin, teka, na-pressure ako How can I say no to the Vice President? Pwede ba niya gawing defense yan? Appreciation of evidence yan pagdating sa court. Pero sa Commission on Audit, hindi. Kasi, pag tinignan natin ang Joint Circular 2015-001, mayroong special section na nagpapaliwanag ng responsibility ng SDO, and at the same time, may isa din na nagpapaliwanag naman ng responsibility ng principal. Plus, dun sa certification, remember this is like, ang tawag ng iba dito ay certification audit. Kasi the audit is being on the basis of the certification, di ba? The strength of the is in the certification. Kasama ng certification ng SDO na sinasabi niyang, I certify na itong buong amount na ito ay ginamit talaga sa confidential expenses. And therefore, pinirmahan din ng OVP. So, ang ibig sabihin, sila ngayon ang nagpapatunay. At kung kaya ito ay nireview ng COA, pagkatapos nag-hearing sa Good Governance Committee, may public statement na hindi ko po masabi kasi binigay ko po. Violation din yan dahil hindi dapat tina-transfer yung cash advance, di ba? Ang kailangang establish dito ay sinong nag-utos na ilipat. Kasi tingin ko, hindi ito sa COA, I think, kasi sinasabi mo, paano po kung sinabi yan. So we're talking about, halimbawa, nasa korte na sila, di ba? Appreciation of evidence. Ang tingin ko dyan, kung malinaw yung ebidensya na nabanggit doon sa mga public hearing na talagang ibinigay niya, di ba? Dito kay ay di, syempre, magkakaroon siguro ng consideration. Ang ko lang ay, Christian, ay his word and her word. Kasi parang, meron ba siyang pruweba na ito ay ibinigay niya? Halimbawa, Christian, sa gobyerno, ganito yan Pag ako ay may ibibigay, magpapapirma ako ng acknowledgement. Di ba, Christian? Ginawa kaya ng SDO yan. Oy, teka sabi kasi na-encash ko na ito. Sabi ni ma'am, ibigay ko daw sa'yo. Pirmahan mo naman at nang kahit papano meron akong katunayan. That's why every time I talk, every time I lecture about I go sinasabi sa SDO, please cover your back. Cover your kasi parang You're sabi behind. ko, you're behind or what Kasi parang sinasabi ko, pagdating ng kasuhan, kanya-kanya kayong defend ng sarili, hindi mo pwedeng sabihin na pilitan ka. Kasi sa korte, hindi pwedeng salita mo lang. Kailangan meron kang proof. Halimbawa, may sumulat ka. Ito yung mga ibang instances na tinuturo ko naman sa accountant. Sumulat ka ngayon sa head mo kung hindi ka nag-agree. Mayor or Vice President, I feel that this is not a valid for expense and therefore that will of course be a big consideration. Yung document na yun. Ibig sabihin hindi ka nag-agree. Miski napalusot yun, at least ikaw kumito ka. Basta meron kang written document. Or at the very least, meron kang hininging resibo. Resibo ba ang tawag? Hindi naman siya resibo na technical na resibo. Para bang, Colonel, paki-receive naman ito. O meron ka sigurong, diba? Kasi otherwise, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Although, sworn statement yung niya Tom, sige, sa pagtatapos natin, ito lang kasi nakikita kong parang malungkot dito, Kung merong mapapanagot dito, given the realities that you mentioned, baka talagang babagsak dito yung ang pananagutan dun sa SDO. Tsaka sabi nyo kung masama pa yung accountant.
Kasi ang head ng agency, napakalaking politiko. Very powerful person. So, yun ang sad part dyan, di ba? Kung may mapanagot, baka hindi yung pinaka-principal. Yung mga SDO lang, hindi po ba? Actually, kasama yung principal. That's why pinapirma natin siya sa Hindi, babae. hindi, in Di ba? reality. In reality. Okay, okay. Oo, pero Christian, alam mo, ang ano ko dito, kung halimbawa, pag-usapan natin yung political pwedeng mag-sacrifice ang SDO. Di ba? Kung halimbawa talagang true love ako, at feeling ko talagang ginigipit lang nila si Inday. Gusto ko Siya yung siyang aako. tulungan. Siya yung aako. Oo. Kung akuin ko, actually ako ang nag-decide na kasi ako yung naniniwala na ganito at ito ang mga dapat sa aming etc. She can do that. But of course, medyo malabo, di ba? Medyo malabo dahil titingnan natin yung kanyang position, titingnan natin yung kanyang capacity, titingnan natin yung nature of her work. Nagdo-drawing lang tayo ng kasi maraming mga puntos for tinatawag nating posibleng mga play dito sa na ito, di ba? So whether may impeach siya or hindi, still kailangang ibalik yung pera. Ang pag-usapan na lang 73 ba yan or 125? Pero sa aking tingin, it should be the entire 125. O yung isa pa, yung 325. Kung ma-uphold yun. Ma-affirm. Yung kabukod naman, halos parehas yung grounds eh. At mabanggit ko lang siguro pandagdag, nung nirelease yung cheque ng 125 million for the confidential funds, kasama din yung release na I think somewhere between magkano ba yon for financial assistance. Ba't ko to binabanggit? Ito yung nagkikreate ng leeway di ba? When you have so many pockets, alam mo yan Christian, marami kang pockets, pwedeng magpalit-palitan, di ba? Itong binigyan mo ng financial assistance, pumirma siya rin. Yung gagamitin mong liquidation documents So pinapalawak natin yung imagination ng inyong mga viewers para makita natin. Sinasabi niya. Oo, napakalaki ng extent ng tinatawag nating maabuso ito. Kasi yung pwede mong gawin doon sa kabilang pundo na may mga resibo, pwede mo ring gamitin ang resibo dito. So, yun yung medyo hindi masayang pangyayari.